Okay, so pansamantala po tayong titigil sa ating pong series patungkol sa life and ministry of the Apostle Paul para po bigyan ng daan, because this is an important season for not only the Philippines but the entire world. Dahil sa season na ito ay sineselebrate ng marami, bagamat alam natin na sila nagsiselebrate without full understanding of what they are celebrating about. The greatest, I think, for me, it's one of the greatest and most important doctrine, and that is the doctrine of the incarnation of the Son of God. At ngayong hapon din naman, since magse-celebrate po tayo ng Lord's Supper, gusto ko na i-consider natin, ano nga ba ang kaugnayan ng pagkakatawang tao ng ating Panginoong Jesucristo at sa purpose ng kanyang kamatayan doon sa krus ng Kalbaryo. And the bottom line of all this, of course, is we cannot really get rid of the law. Ano nga ba ang papel ng batas ng Diyos pagdating sa pagkakatawang tao ng ating Panginoong Jesucristo at sa kanyang pag-aalay ng kanyang buhay at muling pagkabuhay na siyang naging paraan ng pagliligtas ng mga hinirang ng Diyos. So we often hear preachers talk about the ultimate purpose of the incarnation. Bakit nga ba nagkatawang tao si Jesus? Bakit nga ba ipinanganak ang anak ng Diyos? Ang sagot ng marami palagi is para sa katubusan ng kanyang mga hinirang. Alam nyo, tama naman yun, no? Na ang Panginoong Jesucristo ay ipinanganak dito sa mundo na ito para maging tagapagligtas ng mga makasalanan. But we cannot understand the atonement if we will fail to see the connection between the incarnation and the law of God. Meron bang connection yung pagkakatawang tao ni Jesus at ang batas ng Diyos? Meron. At gusto ko na sa ating pag-uusap ngayong hapon, ito yung maging summary. So gusto nating i-summarize yung ating pong preaching into just one statement. At ito po yan: the perfect life of the Son of God qualified Him not only to atone for the sins of God's people, but also empower them so that they can also obey. Ulitin ko po yan. The perfect life of the Son of God qualified Him not only to atone for the sins of God's people, but to also empower them so that they can also obey. At gusto ko na pag-usapan natin yung katotohanan o mga katotohanan na yan as we consider Paul's teaching about this na ni-record po sa atin sa Romans chapter 8 verses 3 and 4. Okay, basahin po natin yung ating text ngayong hapon. Matatagpuan sa Romans chapter 8 verses 3 and 4. So, babasahin natin ito ngayon sa English Standard Version. So, okay, may mga Bible, open your Bibles please, Romans 8, 3 to 4, and you can also read it on the screen. Romans chapter 8 verse 3, for God has done what the law, weakened by the flesh, could not do, by sending His own Son in the likeness of sinful flesh, and for sin He condemned sin in the flesh. Verse 4, in order that the righteous requirement of the law might be fulfilled in us, who walk not according to the flesh, but according to the Spirit. Ito po ang salita ng Diyos. At mula dyan sa ating mga talatang binasa, actually, nandyan na halos yung ating outline, no? Para sa ating pag-uusapan ngayong hapon. So, hinati ko lamang po yung dalawang verses na yan into two major headings. Number one, what God has done to solve the predicament of sin. What God has done to solve the predicament of sin. And secondly, what believers must do to satisfy the requirement of the law. What the believers must do to satisfy the requirement of the law. So yung pong main heading number 1 natin ay closely connected sa main heading number 2. So yung main heading number 1 ay hindi magiging totoo without our second main heading.
Ganon din naman yung second main heading will not have meaning without the first main heading. So interconnected yan. So tingnan natin yung unang major heading natin. What God has done to solve the predicament of sin. Alam nyo, ang lahat ng misunderstanding ng maraming false religion sa panahon natin ngayon ay patungkol sa ano nga ba ang papel ng batas ng Diyos sa kaligtasan ng mga makasalanan. Kung maintindihan po natin ang purpose ng Diyos kung bakit niya ibinigay sa atin ang kanyang mga batas, lahat ng mga misunderstandings at lahat ng mga naging dahilan ng mga false religion sa panahon natin ngayon will all be resolved. Will all be resolved. At para maintindihan po natin kung bakit sinasabi ko na pag naintindihan natin kung anong ibig sabihin at purpose ng kautusan ng Diyos, kung bakit niya ibinigay ito sa atin, tingnan natin yung confusion na meron sa marami. Isa-summarize ko sa inyo yung confusion na ito na marami pagdating sa batas ng Diyos into two categories. Number one problem is caused by putting too much importance to the law of God. So this is the one major misunderstanding ng maraming mga tao sa mundong ito. They put so much attention, so much importance to the law of God. Ito yung isang extreme response ng mga tao sa ibabaw ng mundo. Mayroong mga tao naniniwala na ang batas ng Diyos, kasama na dyan yung 10 utos ng Diyos na ibinigay sa atin, ay mayroong kapangyarihan para iligtas ang mga makasalanan. O pwede na sabihin na, pag ang isang makasalanan ay sumunod sa 10 utos ng Diyos, o ang isang makasalanan ay sumunod sa mga pinag-uutos ng Diyos, pwede siyang ariing ganap, pwede siyang maging matuwid, pwede siyang pawalang sala ng Diyos. Ang kailangan lang gawin ng isang tao para tanggapin siya ng Diyos, gawin niya kung ano ang gusto ng Diyos. Ganun lang kasimple para sa kanila ang summary ng salvation. Kung gusto mo na ikaw ay maligtas, kailangang malugod ang Diyos sa iyo. Eh ang problema, kailangan malugod ang Diyos at malulugod lamang ang Diyos pag ginawa natin ang lahat ng gusto niya ng perpekto. Kailangan perpekto nating sundin ang lahat ng inuutos ng Diyos. So any religion that insists on man's contribution to his own salvation, tawag natin dito salvation by works. Alam mo yun, yung lahat ng pamamaraan ng kaligtasang nilalagyan, dinadagdagan, inaambagan ng tao ng kahit na anong klase ng gawa, ang tawag natin dyan, salvation by works. Dito nahuhulog sa unang kategory. Sobrang pagpapahalaga nila sa kautusan ng Diyos na yun ang naging paraan para ang isang tao maligtas. But this is not the only problem. There is another problem. So kung yung isa, sobrang pagpapahalaga sa kautusan, yung isang bahagi naman, wala na silang pagpapahalaga sa kautusan. That's the other problem. They put no value to the law of God at all. There are those who believe na dahil niligtas naman na tayo ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang biyaya, dahil niligtas naman tayo ng Diyos sa kanyang habag at sa kanyang awa sa atin, hindi na importante ang kautusan. Ayun yung other extreme. Diba? One extreme, sobrang importante ng kautusan. Kailangan nating sundin ang lahat ng inuutos ng Diyos para tayo ay iligtas. Yung isang extreme, sabi nila, niligtas na tayo ng Diyos sa pamamagitan ng ating pagsampalataya sa Kanya, sa pamamagitan ng Kanyang biyaya sa atin. Therefore, wala nang importansya ang kautusan. Huwag na nating sundin ang kautusan. Hindi na mahalaga yan para sa ating buhay ngayon. This is the other extreme. Ang problema pa dito sa mga taong ganito ang paniniwala, nilagyan nila ng sobrang pagkakaiba yung kautusan ng Diyos at saka yung biyaya ng Diyos na parang magkakontra sila. Alam mo yun, yung kautusan ng Diyos, iba yun sa biyaya ng Diyos. Yung biyaya ng Diyos, kontra yun sa kautusan ng Diyos. Kaya sabi ng iba, wala nang halaga ang kautusan. Alam niyo, may mga nagtuturo ngayon na yung Old Testament, kasama na yung mga utos na ibinigay ng Diyos sa Old Testament, syempre kasama na dun yung 10 Commandments, hindi na importante sa mga Christian ngayon.
No? Hindi na mahalaga sa mga mananampalataya ngayon. Huwag na natin pag-usapan yung Old Testament. Huwag na natin pag-usapan yung Ten Commandments. Ang importante, pag-usapan na lang natin yung commandment of love. Ganyan lang ang usapan nila ngayon. Sa New Testament time daw, ay commandment of love. Gusto kong patunayan sa inyo na itong dalawang extreme view na ito, parehong mali. Okay, parehong mali. At ipapakita sa atin ni Apostol Pablo na parehong mali ito doon sa verse 3 ng ating text. At hinati niya sa dalawa ang kanyang pagsagot. Yung unang sagot ni Apostle Paul, based from verse 3, is this: the incompetence of the law. The incompetence of the law. So that's the first answer of the Apostle Paul. Basahin natin yung unang bahagi ng verse 3 ng ating text. Sabi niya sa ESV, "For God has done what the law, weakened by the flesh, could not do." So dito sinasabi sa atin ni Apostle Paul, tinuturo niya sa ating malinaw na ang kautusan wala siyang kapangyarihan para maglikha ng katuwiran sa isang makasalanan para magbago ang tingin sa kanya ng Diyos. Diba sabi ng unang extreme, ay kailangan nating sundin ang kautusan ng Diyos para matuwa siya sa atin. Kailangan nating sundin ang kautusan ng Diyos para iligtas niya tayo. At dyan sa verse na yan, sinasabi sa atin ng Apostle Paul, no, walang power ang kautusan para ang isang makasalanan maging righteous. Walang power ang kautusan para ang isang makasalanan maligtas. Walang kayang gawin ng isang makasalanan para magbago ang isip sa kanya ng Diyos. Pero gusto ko i-clarify ito. Hindi sinasabi ni Apostle Paul sa unang bahagi ng verse 3 that there is a problem in the law itself making it powerless to justify a sinner before God. Walang problema sa kautusan. Gusto ko liwanagin yan. The law is incompetent not because of its content or even its nature. There is nothing wrong with the law. Walang problema sa kautusan. Actually, si Apostle Paul nga mismo nagsabi sa atin, dito rin sa same letter sa Romans, ang mga salitang ito. Tingnan niyo sa Romans chapter 7 verse 12. Sabi sa ESV ganyan, "So the law is holy, and the commandment is holy, and righteous, and good." Nakita niyo? Si Apostol Pablo mismo nagsabi na ang batas ay faultless. Walang problema sa law of God. Walang kulang sa batas ng Diyos. Ngayon, kung walang problema sa law of God, walang kulang sa batas ng Diyos, then what is the problem? Ano sabi sa atin ni Apostle Paul sa verse 3a? "The law is powerless to justify because of the sinner himself." Kaya ang batas ng Diyos walang kapangyarihang magligtas sa isang makasalanan dahil mismo sa makasalanan. Yung sinabi niya sa verse 3a, weakened by the flesh. Weakened by the flesh. It is the sinner who is faulty. And this is the reason para hindi niya mailigtas ang kanyang sarili. Lalo pat ang iniisip niyang paraan ay yung pagsunod sa kautusan. Diba? He can always try to obey the law. Kaya lang ang problema, kahit gaano katindi ang pagsunod na gawin ng isang tao sa kautusan ng Diyos, he will never be able to do it. He doesn't have the power to do it. Huwag nating kalimutan na ang demand ng Diyos pagdating sa utos ay ang ganap na pagsunod. Natandaan niyo sa Garden of Eden. Diba? Nung sinabi ng Diyos kay Adam, pwede mo kainin ng kahit na ano man dito sa loob ng hardin na bunga. Huwag mo lang kakainin yung bunga ng puno na nasa gitna. So ang utos ng Diyos ay simple. At ang requirement ng Diyos kay Adam, huwag mong susuwayin ang anumang bahagi ng utos na yan. Diba? Pero kahit nga si Adam, wala siyang kasalanan, di ba? Hindi niya nasunod yung sinasabi ng utos ng Diyos. Because the requirement of the law of God, or the requirement of God, in regards to the law, is perfect obedience. Anything less than perfection, unacceptable sa Diyos. Ulitin ko yan, ha? Anything less than perfection
is unacceptable to God. Alam niyo, yung author ng Hebrews, sinabi niya rin sa atin yung ganitong klase ng katotohanan by using an illustration from the sacrifices. Basahin natin yung nakasulat dito sa Hebrews. Ang sabi dito sa ESV, for since the law has but a shadow, Hebrews chapter 10, verse 1 and verse 2. For since the law has but a shadow of the good things to come instead of the true form of these realities, it can never by the same sacrifices that are continually offered every year make perfect those who draw near. Otherwise, would they not have ceased to be offered, since the worshippers, having once been cleansed, would no longer have any consciousness of sin? Anong sinasabi ng author ng Hebrews? Yung law patungkol sa sacrifices ay shadow lamang ng mga totoong reality. Wala silang bisa para totoong linisin ang konsensya ng isang makasalanan. Otherwise, sinasabi niya, ganito ang logic niya kung totoong ang pag-aalay sa lumang tipanan ay nakapaglilinis ng budhi ng isang makasalanan, o magiging daan para siya'y ariin ng Diyos na ganap, di sana hindi na paulit-ulit ang pag-aalay sa Old Testament. Ito yung reason kung bakit yung Old Testament sacrifices repeated, paulit-ulit, because hindi siya ang sapat na paraan para ang kasalanan ng mga tao ay malinis sa harapan ng Diyos. So no matter how one meticulously obeys the law, merong mga tao talaga, alam mo yun, yung mula pa lang sa pagkabata nila, napaka-metikuloso na nila sa lahat ng bagay. Sobrang detalyado. No, ang tawag ng mga psychiatrist sa mga taong ganyan, obsessive-compulsive. No, lahat na lang ng detalye kailangan perfect. Lahat na lang ng detalye kailangan maayos. Di ba? Lahat ng linya sa damit kailangan pantay. No? And so on and so forth. Napaka-metikuloso. Pero alam nyo, siguro yung pinaka obsessive-compulsive na tao sa mundo, pinaka-perfectionist na tao sa mundo, wala siyang magagawa para ibigay ang gusto ng Diyos, because God demands perfection. At walang sino man sa atin ang pwedeng maging perfect sa mata ng Diyos. So that is why the law is incompetent, because the sinner is weak. So pangalawa na bagay, ang sagot ni Apostle Paul doon sa mga issues na binanggit ko sa inyo kanina. So kung merong incompetence in law, merong competence. No? Sino yung competent? God Himself. No? This is the competence of God. Tingnan natin sa verse 3, second part, 3b. Ganito nakalagay sa ESV. By sending His own Son in the likeness of sinful flesh, and for sin, He condemned sin in the flesh. What is the meaning of the incarnation? Bakit kailangan si Jesus magkatawang tao? Hindi ba pwede magligtas na lang ang Diyos sa pamamagitan ng pagsasalita? Di ba lumikha ang Diyos ng lahat ng bagay by merely uttering words? Bakit hindi na lang nagligtas ang Diyos by saying, okay, ito maliligtas, ito maliligtas? Bakit kailangan ipadala niya pa yung kanyang nag-iisang anak dito sa mundo? Bakit kailangan pang ipanganak si Jesus? Why did God send His own Son to become a human being? Ang sasabihin ng iba bilang sagot sa tanong na ito, so that God would be able to save sinners. Yun naman ang laging sagot. Bakit kinailangang katawang tao si Jesucristo? Kasi kung hindi magkakatawang tao si Jesucristo, hindi siya magiging tagapagligtas ng mga makasalanan. Hindi naman masama at hindi naman mali totally ang sagot na yan. We will not reject that answer completely. Kaya lang ang problema, hindi po sapat ang explanation na ito dun sa tanong. This is not providing us a satisfying explanation. In order for man to be saved, ito ang sagot in order for man to be saved, he must first deal with the issue of the law. Ulitin ko yan. In order for man to be saved, he must first deal with the issue of the law. Anong ibig sabihin? Bakit ko sinabi na para maligtas ang isang makasalanan, kailangan niya munang ayusin ang problema niya pagdating sa batas ng Diyos? Diba? The law is given by God not to be the way of salvation,
but to be an inescapable and powerful reminder of how serious our sinfulness really is. Bakit binigay ng Diyos ang batas? Bakit niya binigyan ng tao ng batas? Para ipakita sa tao kung gaano kaseryoso ang kanyang pagiging makasalanan. Yan yung sinabi sa atin ni Apostle Paul sa Romans chapter 3 verse 20. Basahin natin sa ESV ulit. Romans 3:20. For by works of the law, no human being will be justified in his sight, since through the law comes knowledge of sin. Nakita niyo kung gaano kalinaw yon? Sinabi na po sa Paulo, walang maliligtas na sino mang tao sa pamamagitan ng kanyang pagsunod sa kautusan. Sapagkat ang kautusan ay ibinigay ng Diyos para maunawaan niya kung anong ibig sabihin ng kasalanan. Yun palang purpose ng law. Kaya pala binigay ng Diyos ang law sa atin, hindi para tingalain natin, sambahin natin at gawin nating paraan ng kaligtasan. Kaya pala binigay ng Diyos ang batas sa atin para maintindihan natin na tayo ay makasalanan. Para maintindihan natin kung anong ibig sabihin ng ating pagiging makasalanan. Nakita niyo kung bakit incompetent yung law? Nakita niyo kung bakit walang power ang law para magligtas ng isang makasalanan? It cannot go past the problem of man's sinfulness. Pag humaharap ang isang makasalanan sa batas ng Diyos, lagi niya nakikita ang kanyang kasalanan. Lagi niya nakikita ang kanyang pagiging masama. Lagi niya nakikita, hindi ko kayang bigyan ng kaluguran ang Diyos. Dahil ang lagi kong ginagawa ay ang kabaligtaran ng gusto ng Diyos. Pero ito yung good news. Where the law failed, God triumphed. Kung saan hindi nagtagumpay ang batas, nagtagumpay ang Diyos. Hindi natin i-deny yung thesis ng marami na kailangan natin ang batas pag pinag-uusapan natin ng kaligtasan. Hindi natin sasabihin na walang lugar ang batas pagdating sa topic ng salvation. Kasi yun naman ang problema sa iba, no? Lalo na sa mga reformed. Pag pinag-uusapan ng ang kaligtasan, ang pagliligtas ng Diyos, ayaw na nilang pag-usapan ng law of God. Alam niyo, walang pagliligtas ng Diyos kung walang satisfaction ng law of God. Kaya sa gospel natin, kasama ang law. Kaya lang ang law, hindi ito ang paraan ng kaligtasan. Ang law, nagpapakita sa atin, kailangan natin ng tagapagligtas. That is the purpose of the law. The only issue, pagdating sa usapin natin sa kaligtasan na may kinalaman sa kautusan, we cannot do it. We cannot do it. Kaya anong ginawa ng Diyos? Pinadala yung anak niya. Ito yung connection ng incarnation, ng pagkakatawang tao ng Panginoong Jesucristo doon sa batas ng Diyos. He became a true human in order to obey the law of God. Kasi pag pinag-uusapan natin ang gospel, ngayon, Lord's Supper, diba? Pag-uusapan natin ang kamatayan ng Panginoong Jesucristo sa krus at ang kanyang muling pagkabuhay. Para bang ang gospel is all about the death and resurrection of the Lord Jesus Christ? Nakalimutan na natin, bakit ba nagkatawang tao si Jesus? Ano bang kailangan niyang gawin? Ang Panginoong Jesucristo yung nagkatawang tao, pero hindi siya naging makasalanan. Ulitin ko yun. Ang Panginoong Jesucristo yung nagkatawang tao, siya'y totoong tao, pero siya'y walang kasalanan. Bakit? Dahil sinunod niya ng ganap ang kautusan. Tayong mga taong makasalanan, kahit anong gawin natin, hindi natin masunod ang law. Lagi tayo nagfe-fail. Diba? Lagi tayong, sabi nga ni Santiago, try mo man sundin yung 10 utos ng Diyos, pag nagkamali ka isa, hindi mo na sinunod lahat. Bakit? Anong ibig sabihin? Kailangan perfect hindi natin magawa. Hindi natin kayang iligtas ang sarili natin. Anong ginawa ng Ama? Pinadala ang anak. For what purpose? To obey the law. Yung hindi natin masunod, yung hindi natin ma-perfect,
pinerfect ni Jesus. The Lord Jesus was a true human being, or is a true human being, but he was never affected by sin because he didn't commit any sin at all. Kinailangan ng Panginoong Jesucristo magkatawang tao, kinailangan niyang sundin ang sinasabi ng kautusan because that is the only way for a sinner like us to be considered righteous before God. Kaya mali yung sinasabi ng mga tao, kailangan kong sundin ng kautusan ng Diyos para maligtas ako. O sige, sabi ng Diyos, kung gusto mo talaga maligtas sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, huwag mong kalimutan, kailangan sundin mo ng perpekto yung kautusan. At ang lahat ng tao bumagsak na. Because no one can obey God and His law perfectly. Pero ito pa isang bagay no? Kaya ang Panginoong Jesucristo yung nagkatawang tao at mamatay sa krus ng Kalbaryo nang sa gayon ma-resolve niya ang lahat ng issues ng law. Anong ibig sabihin? Ito, pakinggan niyo mabuti ito. Kasi napaka-critical nito sa ating gospel. Na pag hindi niyo naintindihan yung connection nitong sinasabi ko sa gospel, baka partial lang ang understanding niyo sa gospel. He needed to die. Otherwise, he wouldn't be able to solve all the issues of the law. Kasi pag pinag-usapan natin ng kautusan, hindi lang po pagsunod ang issue ng kautusan. Hindi lang pagsunod. Ano pa yung isang issue ng kautusan? Kailangan din ibigay ang parusa sa lahat ng naging pagsuway sa kautusan. Ulitin ko pag pinag-uusapan natin ang law of God, hindi lang obedience ang issue. Meron ding demands of punishment. Tandaan nyo, matagal nang umiira ng tao sa ibabaw ng mundo. So in relation to the law of God, hindi lang kailangan sundin ng kautusan ng Diyos, kailangan din may parusahan sa lahat ng kasalanan ng tao mula pa sa simula. Yun ang issues ng law. No? Hindi lang obedience. Kailangan merong patawan ng parusa. So anong ginawa? Anong sabi ni Apostle Paul sa atin? God condemned sin in the flesh. Anong ibig sabihin nun? Because Jesus has become the perfect representative of humanity. The Lord Jesus did not only provide us perfect obedience to the law, but He also provided for us all the required payments for all the sins against the law. Kaya wala na ibang Savior, mga kapatid. Si Jesus lang. Dahil siya lang ang sumunod sa lahat ng pinag-uutos ng Diyos. Diba kanina may binanggit si Pastor George, bakit kailangan si Jesus ma-circumcise? Because that's one of the requirements of the law. Sinunod ni Jesus lahat ng requirements ng kautusan. Pero hindi niya lang sinunod lahat ng requirements ng kautusan. Binayaran niya rin ang lahat ng parusa na hinihiling ng kautusan ng Diyos para sa lahat ng kasalanan ng tao mula sa simula. At yun ang ginawa ng Panginoon sa cross ng Kalbaryo. Kaya walang ibang Savior. Wala nang ibang Savior kundi ang ating Panginoong Jesucristo. And this is what it means when we say the competence of God. He provided the solution for all the problems that no sinner can ever resolve on his own. Diyos ang nag-resolve ng problema natin pagdating sa kasalanan. And this leads us to our second major heading. What believers must do to satisfy the requirement of the law. Sabi ng iba, di ba ang Panginoong Jesucristo na ang sumunod sa lahat ng hinihingi ng kautusan. At ang Panginoong Jesucristo na rin ang nagbayad sa lahat ng parusa na hinihiling na dapat bayaran at sang-ayon sa kautusan, simula pa ng simula para sa mga tao. So, ibig sabihin, wala na tayong need para sa law. We don't need the law anymore. Let's get rid of the law. Huwag na natin pag-usapan ng kautusan. Hindi na ito importante sa atin. Ito yung conclusion ng mga tao na kung tawagin nilang kanilang sarili, hyper-Calvinists.
Pero sila, mali sila. No? Wala sila sa lugar. They are in serious error. Kasi iniisip nila na ang purpose ng kautusan para ipakita sa ating makasalanan tayo. Ang purpose lang ng kautusan para ipakita sa atin na kailangan natin si Jesus. Ang purpose lang ng law, ipakita sa atin na ang ating paraan ng kaligtasan ay ang pananampalataya sa ginawa ni Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo nung siya'y namatay at nung siya'y muling nabuhay. Alam nyo, kaya itong mga tao na ito, no, na nagsasabi na hindi na natin kailangan ng kautusan, yung kanilang basic understanding of the gospel is correct. Pero pagdating sa kanilang understanding ng law, seriously flawed. Mali ang kanilang pagkaintindi pagdating sa kautusan. They narrowed down the purpose of the law into just this particular purpose. Ang kautusan, nagpapakita lang sa atin, kailangan natin ng tagapagligtas, period. But the law of God has other purposes aside from this. Tingnan niyo, basahin natin yung Psalm 19 verses 7 to 9. Mula sa ESV, Psalm 19 verses 7 to 9. Sabi ni David, he is describing here the law of God. Ano sabi ni David? The law of the Lord is perfect, reviving the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. The precepts of the Lord are right, rejoicing the heart. The commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes. The fear of the Lord is clean, enduring forever. The rules of the Lord are true and righteous altogether. Nakita niyo yun? Yung law, yan rin yung testimony of the Lord. Yung precepts of the law, yan din yung commandment of the Lord. Diba? Yung rules of the Lord, yan din yung law of the Lord. So synonymous yung mga terms na yun eh. Ano sinasabi sa atin ni David dyan sa mga verses na yan? Patungkol sa, ito bang mga verses na ito patungkol lang sa batas ng Diyos? Yung bang sinasabi dyan, yung dinidescribe lang, yung law of God? I don't think so. Yung sinasabi ni David, the law of the Lord is perfect, the precepts of the Lord are right, the commandments of the Lord is pure, and then the rules of the law are true and righteous altogether. Hindi lang tinutukoy ni David yan yung law. Tinutukoy yan ni David si Yahweh. Si Yahweh. Yung law at saka si Yahweh, they are connected with one another. Anong ibig sabihin? The law is a reflection of the character of God. The law is the reflection of the character of God. Pag pinag-uusapan natin ang batas ng Diyos, hindi lang nito pinapakita sa ating makasalanan tayo. Pag pinag-uusapan natin ang batas ng Diyos, pinapakilala rin sa atin kung sino ang Diyos. Palagi kasi, pag pinag-uusapan batas ng Diyos, tayo makasalanan. Hindi lang yun ang purpose ng law. Dito pinapakita sa atin, pag pinag-aaralan natin, pinag-uusapan natin ang batas ng Diyos, pinapatunayan din sa atin, pinapakilala sa atin, ito ang Diyos. Kung ang batas ng Diyos ay perfect, ibig sabihin, ang Diyos ay perfect. Kung ang testimony ng Diyos ay sure, ibig sabihin, ang Diyos ay sure. Kung ang precepts ng Panginoon ay right, ibig sabihin, the Lord is right. Kung ang commandment of the Lord is pure, ibig sabihin, the Lord is pure. Kung ang rules ng Panginoon ay true and righteous, ibig sabihin, the Lord Himself is true and righteous. So the law is a reflection of who God really is. The law is telling us that this is God. Hindi po binigay sa atin ng Diyos to simply remind us of our sinfulness. God also wanted us to know that through the same law, He is holy, perfect, sure, true, pure, righteous. Kuha niyo po yun. The law of God tells us all of this about God. Pero hindi lang yun eh. Hindi lang pinapakita sa atin na ang kautusan ay nagpapakilala sa atin kung sino ang Diyos. God also wanted us to become like Him by obeying the law. Hindi po binigay ng Diyos ang kautusan para ipakita sa ating makasalanan tayo.
Bahagi yun. Pero hindi lang yun. Tinuturo din sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng kautusan, kailangan natin maging katulad ng Diyos. Kung ang Diyos ay holy, kailangan din natin maging holy. Kung ang Diyos ay perfect, kailangan din natin maging perfect. No? Kailangan natin maging righteous. Kailangan natin maging pure. Kailangan natin maging true. Kung ano yung Diyos, dapat maging katulad din tayo ng Diyos. Papaano? Sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Hindi natin mape-perfect yan. Pero wala tayong ibang paraan para matutunan kung papaanong lumakad sa mga pamamaraan ng Diyos maliban sa kanyang mga kautusan. Totoo ang pagliligtas ng Panginoong Hesukristo ay sapat. Lahat ng hinihingi ng kautusan, ginawa ng Panginoong Hesukristo perfectly. Lahat ng punishment na dinidemand ng kautusan, binigay ni Jesus totally, completely. Kaya nga tayo may pinag-uusapan na perfect life of Jesus. Ang tinutukoy doon, obedience niya sa law. Diba? Meron din tayong pinag-uusapan perfect death of Jesus. Yan yung mga penalties ng law of God. No, kaya nga si Jesus lang ang Savior kasi hindi kulang-kulang yung ginawa ni Jesus eh. Hindi lang niya sinunod yung kautusan, kundi lahat ng parusa na hinihingi ng kautusan, binayaran niya din. Kompleto yung ginawa ng Savior natin. No, hindi pa pira-piraso, hindi pa kulang-kulang. Ganap ang kanyang ginawa. So there's no more need for any sinner to look at the law of God for salvation. Pero hindi ibig sabihin, wala na tayong pakialam sa law. Tumitingin tayo ngayon sa law of God, not for salvation, but for what? Sanctification. Not for salvation, but for sanctification. The law of God will remain forever because God is eternal. This is a perpetual reminder na habang ang Diyos ay nananatiling Diyos, ang kanyang standard para sa lahat ng mga mananampalataya ng kanyang anak, lumakad ng may kabanalan. At wala tayong paraan para maging banal, kundi sundin ang kanyang mga kautusan. So how should each true believer of Christ regard the law of God? So gusto kong sagutin na hindi natin binabaliwala ang kautusan. Meron tayong dapat na maging tamang attitude pagdating sa kautusan. Dalawang bagay. Una, we should live righteously by obeying the law of God. Tingnan niyo yung verse 4a ng ating text. Sabi diyan sa ESV, in order that the righteous requirement of the law might be fulfilled in us. Kailangan natin maintindihan yung mga mananampalataya at saka yung mga hindi mananampalataya, pareho nilang kailangan sumunod sa kautusan ng Diyos. Kung gusto nilang bigyan ng kaluguran ng Diyos. Ulitin ko yun ha. Kung ikaw ay Christian, kailangan mong sundin ang gusto ng Diyos. Kung ikaw ay mananampalataya, kung ikaw hindi mananampalataya, parehas, we all must give God pleasure. The major difference is motivation. Ang isang unbeliever, ang motivation niya kung bakit niya sinusunod ng kautusan ng Diyos, para tanggapin siya ng Diyos. Tama? Para maging righteous siya. Para maging acceptable to God siya. Kaya niya pinipilit sundin yung kautusan. Pero pag believer ang pinag-uusapan, iba na. Sinusunod natin ang kautusan ng Diyos, hindi para tayo ay maging righteous o para ituring tayo ng Diyos na righteous. Sinusunod natin ang kautusan para i-imitate natin kung sino ang Diyos. I-imitate natin kung sino ang Diyos. At sa pamamagitan ng pagsunod natin sa kautusan, we are imitating God. So magkaiba yung motivation, di ba? Pag unbeliever, susundin yung kautusan para tanggapin siya ng Diyos. Ang isang believer, kaya niya sinusunod ng kautusan para sundan ng mga yapak ng kanyang Diyos. For us who are recipients of God's grace of salvation, the perfect obedience of Christ is the very foundation of our own obedience to the law of God. Sa madaling salita, we now have a better understanding bakit natin kailangang sundin ng kautusan. Hindi tayo sumusunod sa kautusan para maging anak ng Diyos.
Sumusunod tayo sa kautusan kasi mga totoong anak na tayo ng Diyos. Malaking pagkakaiba po yun. Worlds apart. Yung mga unbelievers, pinipilit nilang sundin ang kautusan ng Diyos kasi iniisip nila na pag sinunod kong lahat ang sinasabi ng Diyos, sasabihin ng Diyos, gagawin kitang anak. Pero pag Christian na, malinaw sa kanyang isip, kailangan kong sundin ng kautusan ng Diyos. Bakit? Kasi anak niya na ako. Yun ang motivation natin bilang mga Christian. Kung bakit tayo sumusunod sa kautusan ng Diyos. We are not obeying God because we want to be loved. Pinatunayan ng Diyos na mahal niya tayo eh. Nung ang Panginoong Jesucristo ay namatay sa krus at muling nabuhay. We are now obeying God because we want to prove to others that we love God. Baligtad eh. Diba? Anong sabi ni John? Doon sa John chapter 14, verse 15. This is the Lord Jesus speaking to His disciples. Ang sabi diyan sa ESV, sabi ng Panginoong Jesucristo sa kanyang mga disciples, if you love me, you will keep my commandments. Nakita niyo, binabaliktad ng salvation by works yan. O yung religion ng mundo. Ang sinasabi ng religion ng mundo, you must keep my commandments so that I will love you. Pero ang Christian, hindi. Hindi yun ang sinabi ng Panginoon sa atin eh. Ang sabi niya, if you really love me, ibig sabihin meron ng relationship eh. Diba? Alam na natin kung ano ibig sabihin ng ibigin ng Diyos. Dahil pinadala niya na yung kanyang kaisa-isang anak. Mamaya maglo-Lord Supper tayo. Namatay na ang anak para sa kanyang mga hinirang. Therefore, we should obey the commandments of God. Ang pangalawang sagot, diba? Pangalawang attitude ng isang Christian sa law. We should obey the law of God by depending on the Holy Spirit. We should obey the law of God by depending on the Holy Spirit. Second part of verse 4. Anong sabi diyan sa ESV? Who walk not according to the flesh, but according to the Spirit. Ang anak ng Diyos, nagkatawang tao, in order to accomplish what humans fail to do. Ano bang hindi nagawa ng tao? Palayain yung sarili niya sa kasalanan. Kaya kailangan magkatawang tao ng anak ng Diyos para may magpalaya sa mga tao sa kanilang mga kasalanan. To become free from slavery to sin. This is what the law aggravates. Kaya nga pagka binabasa natin ang kautusan ng Diyos, pag pinag-aaralan natin ang kautusan ng Diyos, lalo natin nakikita yung sarili natin na makasalanan. Bakit? Kasi lalo natin naiintindihan yung mga hindi natin nagagawa. Lalo natin naiintindihan yung hindi natin kayang ibigay sa Diyos. Ina-aggravate ng kautusan ang ating kasalanan. Kaya nga, the perfect life and death of Jesus, pinalaya tayo mula sa pagiging alipin ng kasalanan, and this in turn removed the wrath and condemnation of God. Siya'y nagkatawang tao, sinunod niya lahat ng hinihingi ng kautusan. Siya'y nagkatawang tao, kailangan niyang mamatay sa krus. Bakit? Kasi kailangan niyang bayaran ang lahat ng parusa na hinihingi ng kautusan. At dahil dyan, inalis ng Diyos yung galit niya. Yan ibig sabihin ng atonement. Diba? Inalis ng Diyos ang galit niya sapagkat may nagbayad ng hinihinging kabayaran ng kanyang galit. Ginawa lahat ng Panginoong Jesucristo yan. Now we who are in Christ can keep the law which we are unable to previously obey. Dati hindi natin kayang sundin yung kautusan. Ayaw natin ng kautusan. Galit tayo sa kautusan kasi laging pinapamukha sa atin masama tayo. Kaya ayaw ng mga hindi Christian sa kautusan. Yun ang totoo eh. Ayaw nila sa kautusan kasi pinapamukha sa kanila masama sila. Kasi ang kautusan ay malinis, banal, di ba? Matuwid. So, parang salamin yan eh. Diba? Pagka tinitingnan mo yung sarili mo sa isang malinis na salamin, hindi mo nakikita yung salamin. Nakikita mo yung mukha mong madungis. Ganun ang ginagawa ng kautusan. Kaya isang Kristiyano, galit siya sa kautusan. Namumuhi siya sa kautusan. Pero pag niligtas na ang isang tao,
Naging Christian ang isang tao, mababago, maging attitude niya sa kautusan. Mahal niya na yung kautusan. Gusto niya nang sundin ng kautusan. Bakit? Kaya niya nang sundin eh. Hindi na natin sinusunod ang kautusan ngayon para maligtas. Inusunod na natin ang kautusan ngayon dahil niligtas na tayo ng Diyos. Ganda, no? Kaya sabi ko, pag hindi mo naintindihan yung connection kung bakit si Jesus nagkatawang tao at saka yung kautusan, hindi mo maintindihan yung gospel eh. Walang meaning sa iyo yung gospel. Many say that there is no clear teaching in the Old Testament patungkol sa ano nga ba ang papel ng Holy Spirit sa buhay ng mga Kristiyano. Wala daw sa Old Testament yun eh. Kasi yung Holy Spirit daw naging malinaw ang pagtuturo sa New Testament. Totoo ba yan? Tingnan nyo itong Ezekiel chapter 36 verse 27. Old Testament to. Ezekiel 36:27. Anong sabi dyan? And I will put my spirit within you and cause you to walk in my statutes and be careful to obey my rules. Kita niyo yan? Paano daw magagawa ng isang anak ng Diyos na sundin ang kautusan? By the power of the Spirit of God. By the power of the Spirit of God. The Holy Spirit does not only regenerate sinners. Yun lang kasi yung maraming pagkaintindi sa Holy Spirit. Ang Holy Spirit, according to Ezekiel, He is also the same power that gives us the ability to obey what God wants. Kaya sila ng mga totoong mananampalataya na pinananahanan ng Espiritu ng Diyos, they are empowered to live holy lives. Tingnan niyo Galatians chapter 5 verse 16. Ano sabi niya sa ESV? But I say, walk by the Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh. Yung palang susi. Parang isang Kristiyano, mapagtagumpayan niya yung kasalanan sa pamamagitan ng paghingi ng tulong sa banal na Espiritu. Sa pamamagitan ng pagdepende sa tulong ng banal na Espiritu. At yun ang maganda sa atin mga totoong Christian. Since the Holy Spirit is now in us, it is always available. Diba? Pag Christian tayo, nakakagawa tayo ng kasalanan, the Holy Spirit is reminding us through the Word na nakagawa tayo ng kasalanan. Kaya ano ang ginagawa ng Holy Spirit sa atin? Kino-convict tayo. At pag kinonvict tayo ng Holy Spirit, dahil totoo tayong Christian, ano magiging response sa isang Christian? Repentance. Magsisisi, manunumbalik sa Diyos, hihingi ng tawad sa kanyang kasalanan at muling lalakad sa daan ng katuwiran. Sana sa pagsi-celebrate natin ngayong hapon ng Lord's Supper, itong mga bagay na ito, marami dito alam na natin. No, yung iba sa inyo, alam na yan, familiar na. Yung iba, maaring first time ko lang naintindihan, ganun pala. So sana sa pagse-celebrate natin ngayong hapon ng Lord's Supper, maintindihan natin, maraming nangyari. Bago naging totoo sa atin ang pagliligtas ng Diyos. Ang Panginoong Jesucristo ay ipinanganak nagkatawang tao, hindi lang para mamatay sa krus. Ang Panginoong Jesucristo ay ipinanganak para sundin ng kabuuan ng kautusan ng Diyos at bayaran ang lahat ng parusa na hinihingi ng kautusan para sa lahat ng kasalanan nung pangpasimula. Pag sinabi nating pasimula, doon pa sa Garden of Eden. Lahat yun binayaran ni Jesus nung siya ay nabayubay sa krus ng Kalbaryo, namatay at muling nabuhay. At sana ito yung maging, kung totoong Christian ka, makita mo that you have all the reasons in the world to have a better understanding and view of the law of God. Dapat mahalin mo ang kautusan. Dapat sundin mo ang kautusan. Sapagkat sa pamamagitan ng kautusan, magagawa mong maging matuwid sa mundong ito. At kung hindi ka naman Christian, sana ma-realize mo, wala talaga tayong magagawa para maligtas sa sarili natin. Because the demand of the law of God is perfection. Perfect obedience. Kaya si Jesus lang ang Savior mo. Kung gusto mo totoong hindi ka parusahan ng Diyos, kung gusto mo totoong maligtas ka, tumingin ka kay Jesus. Huwag kang tumingin sa sarili mo. Tumingin ka kay Jesus, huwag kang tumingin sa kautusan.
Sana pag tinitingnan mo yung kautusan ng Diyos, makita mo si Jesus. Siya yung sumunod sa kautusan, siya yung nagbayad sa lahat ng parusa na hinihingi ng kautusan. At sa Kanya ka tumingin, sa Kanya ka umasa, sa Kanya ka humingi ng pagliligtas. Manalangin tayo. Maraming salamat, Panginoon, sa mga precious reminders na ito from the Word of God. Totoo, nagse-celebrate kami ng Lord's Supper, pero napakarami mong ginawa. Sacrifices para maging ganap ang iyong pagliligtas. Ang Panginoong Jesucristo namin ay nagkatawang tao, nang sa gayon maging perpekto siya. At siya naging perpekto, hindi dahil sa siya ay Diyos na nagkatawang tao, kundi dahil sinunod niya ang lahat ng hinihingi ng kautusan. At naging ganap ang kanyang pagliligtas sapagkat binayaran niya ang lahat ng parusa na hinihingi ng kautusan. Kaya ka namatay sa krus ng Kalbaryo. Kaya nagdana ka ng iyong dugo. At kaya muli kang nabuhay mula sa mga patay. Sana mas magkaroon ng mas matingkad na kahulugan para sa amin ang Lord's Supper. Sana mas magkaroon ng matingkad na kahulugan sa amin ang gospel. Sapagkat ikaw ang gumawa ng paraan para kami magkaroon ng kaligtasan. Kaya nagpapasalamat kami, O Diyos, sapagkat ang kaligtasan mo ay hindi kayang bayaran. Ang kaligtasan mo ay talagang blessing. Ang kaligtasan mo ay totoong biyaya. Hiningi namin ang iyong awa para sa mga hindi pa Christian dito na nanonood sa kanilang mga tahanan. Makasama namin marahil dito sa aming church building. Sana maintindihan nila, ganito katindi ang sinasabi ng Diyos para siya'y tanggapin. At kahit anong gawin niya, wala siyang paraan para iligtas ang kanyang sarili, pero may ginawa ang Diyos na paraan. At yun ay ang Panginoong Jesucristo. Kaya sana siya na hindi pa mananampalataya, magsisi siya. Magsisi siya sa lahat ng mga pinipilit niyang paraan para iligtas ang kanyang sarili. Magsisi siya at sabihin niya sa Panginoong Hesus, maawa sa kanya, iligtas siya sapagkat siya isang makasalanan. Samahan niyo po kami sa aming pong pagdiriwang ngayon at sana gawin yung malalim ang kahalagahan nito para sa amin. Sana para sa iba, ito yung maging paraan para mamulat ang kanilang mga mata sa katotohanan at sila'y maging mananampalataya nga ng aming Panginoong Jesucristo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.